Ano ang mas nakakatakot kaysa sa isang nawalang bataang katotohanan na ang katotohanan ay mas madilim pa sa inaakala mo? 9 na taon ang lumipas matapos ang isang promising na balerina ay biglang naglaho mula sa isang prestigious na ballet contest. Tila nilamon ng dilim ang kanyang nga pangarap. Ang kaso, isinara. Ang pag-asa, anti-anting namatay. Ngunit paano kung ang lahat ng alam natin ay isang kasinungalingan? Paano kung ang isang simpleng waiter 9 na taon pagkaraan ang makatuklas ng isang lihim na magpapabago sa lahat ng ating paniniwala, isang lihim na nakatago sa ilalim ng lupa kasama ang mga pinaka-nakakagimbal na ebidensya ng isang kasuklam-suklam na krimen. Humanda para sa isang kwento mula sa LOP, kwento na magpapabago sa iyong pananaw sa katarungan at katotohanan. Handa ka na bang harapin ang madilim na katotohanan sa likod ng tablado? Ang magabulong mula sa minahan, sabi nila, pinaghihilom ngang panahon ang lahat ng sugat. Isang kasinungalingan na ibinubulong natin sa ating sarili sa dilim gabi, umaasang sa paksikat ng araw. Ito ay magiging totoo. Ngunit paano kung ang panahon ay hindi isang manggagamot, kundi isang mahabang pasilyo na walang pinto, isang silid kung saan ang bawat araw ay pareho lamang sa na? Paano kung pagkatapos ng 9 na taon, ang sugat ay hindi na hilom, kundi nanyana, lumalim, at naging isang buhay na banggunggot na humihinga kasabay mo? Ang hangin sa loob ng abandonadong minahan ay mabigat at malamig. Isang lamig na sumusot hanggang sa buto. May amoy itong lupang hindi kailanman nasikatan ng araw. Kalawang na dahan-dahang umangat sa bakal. At nang isang bagina, mas luma pa ang amoy ng katahimikan. Isang katahimikan na may bigat na tila binubona. Lahat ng salitang hindi nasabi. Lahat ng luhang hindi pumatak. Si Mateo Cruz, isang dating pulis na ang mukha ay sinulatan ng pagod at pagkabigo, ang nangunguna. Ang kanyang habang ay tiya at walang ingay. Ang tanging liwanag sa mundong itong kadiliman ay nakmumula sa hawak niyang flashlight. Isang maliit, nanginginig na bilog ng liwanag na gumagapang sa mga batong pader na basa at madulas, na parang isang matang nahahanap ng kasagutan sa lugar na puro tanong lamang ang kayang ibigay. Sa likod niya, sumusunod si Eliza Reyes. Halos hindi niya maramdaman ang lamig. Ang kanyang buong katawan, ang kanyang buong kaluluwa ay nakatuon sa kung ano ang naghihintay sa unahan. Ang pagtibok ng kanyang puso ay hindi na isang tibok, kundi isang martilyo sa kanyang dibdib. Bawat pukpok ay sumisigaw ngang isang pangalan. 9 na taon. 9 na taon ng paghihintay, at ang lahat ay hahantong sa kung ano ang nasa likod ng dilim na ito. At sa pinakalikuran ng injinig na humahakbang si Leo Santos. Siya ang nagdala sa kanila rito. Ngunit kung pwede lang siyang tumakbo pabalik, ginawa na niya. Bawat hakbang niya ay isang paglalakbay pabalik sa bangungot na pilit niyang tinakasan. Nakapikit ang kanyang mata na parabang ang hindi pagtingin ay sapat na upang burahin ang kasalanang matagal na niyang pinapasan. Uminto sila. Sa harap nila, isang pinto. Hindi ito ordinaryong pinto na yari sa kahoy. Ito ay isang malaking piraso ng bakal, makapal at kinain ng kalawang. Ito ang hangganan. Ang dulo ng isang pahanap na tumagal ng 3,285 araw. Itinula ni Mateo ang pinto gamit ang kanyang buong bigat. Sa una, ayaw nitong gumalaw, na parang isang bibig na mahigpit na nakatikom. Nagtatago ang isang madilim na sikreto. Tumulong si Leo. Ang kanyang takot ay napalitan sandali ng pangangailangan na matapos na ito. At sa kanilang pinagsamang lakas, dahan-dahan, isang nakakabinging tunog ng pagkayot ng metal sa bato ang umaling-aungaw sa buong lagusan. Isang siga. Isang protesta mula sa isang bagay na ayaw magpabukas. Bawat sentimetro ngang pagbukas nito ay tila 100 taon ng paghihintay. Isang siwang ng liwanag ang unang lumitaw. At nang sa wakas ay bumukas ito ng sapat. Ang bumungad sa kanila ay hindi kadiliman.
Isang malambot at halos ginintuang liwanag ang nagmumula sa loob. Nakakasilaw ito sa kanilang mga matang sanay na sa dilim. Ang silid sa lubay malinis. Perpektong malinis. Ang sahig nagawa sa kahoy ay makintab na parang pinupunasan araw-araw. Walang alikabok. Walang bakas ngang paglipas ng panahon. Isa itong lugar na hindi sakop ng mundo sa labas. At sa gitna, sa ilalim nga, nag-iisang bumili ang nakabitin. Isang dalaga ang sumasaya. Bagaw, ang kanyang nagalaw. Ay, perpekto. Bawat tagikot, bawat pagtas, gamay, bawat pagtapak, ng paa, ay punong ganda at disiplina. Parang isang anghel na bumaba mula sa langit. Nakasuot siya ng puting damit pambalet. Ang kanyang buhok ay nakapusot ng mahigpit. Siya ay nasa mga 16 na taong gulang na ngayon. Isang bulalak na namukatkat sa loob ng isang kulungan. Para kay Elitha, huminto ang mundo. Nawala ang pinto, ang minahan, ang lamig, ang takot. Tanging ang dalagang iyon na sumasayaw na lamang ang nakikita niya. Ang pangalan na isinisigaw niya sa kanyang panaginip sa loob ng 9 na taon ay naging isang basak at nanginginig na bulong na lamang. Maya, hindi ito isang sigaw ng gagalakan. Ito ang tunog ng isang pusong nadurog dahil kahit na nahanap na niya ang kanyang anak, alam niyang hindi ito ang Maya na nawala sa kanya. Ang dalaga ay hindi lumingon. Hindi niya narinig. Ang kanyang mamata ay salamin na walang sinasalamin. Nakatingin siya sa kawalan. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara na walang emosyon. Parang isang mariposa na nakapin sa isang kahon maganda. Perpekto, ngunit walang buhay. Sumasayaw siya. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay matagal nang umalis sa katawang iyon sa isang sulok ng silit. Sa isang malaking upuang pelus. Isang matandang lalaki ang nakaupo. Si Don Alejandro de Villa. Nakasuot siya nga eleganteng damit at makintab na sapatos. Isang imaheng kapangyarihan at yaman na hindi nababagay sa lugar na ito. Ang kanyang makamay ay makasalikop sa ibabaw, kanyang tungkot na may pilak na hawakan. Hindi siya nagulat. Hindi siya natakot. Sa halip, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi, isang ngiti ng pak-ari, ng isang kolektor na humahanga sa kanyang pinakamahalagang obra. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at banayat na mas nakakakilabot kaysa sa isang siga. Sa wakas, mam na manunod no. Ang bawat salita ay tumusok kay Elisa na parang lason. Na ngunit si Mateo, dahil sa kanyang paksasani bilang pulis, ay hindi natinak. Ang kanyang isip ay agad na kumilos. Ang kanyang flashlight ay nanatiling matatag. Ang sinag nito ay parang isang espada ang liwanag. Iniscan niya ang buong lugar. Ang sumasayaw na si Maya. And nakanggising si Don Alejandro. At pagkatapos, ang kadiliman sa likod ng matandang lalaki. Isang anino na hindi kayang abutin ng nag-isang bumbilya. Itinuto niya ang ilaw sa sulok na iyon. At doon, sa gitna ng sinag, nakita nila ito. Sa isang lumang silang yari sa kahoy. Isa pang figura ang tahimik na nakaupo. Ngunit hindi ito buhay. Isa itong kalansay. Isang ganap at kumpletong kalansay. Maputi na sa katagalan, nakasuot din itong lumang damit pambalet. Nagnas, at halos kulayabaw na. At sa buto ng leg nito, isang bagay ang kumikinang pa rin, isang kwintas na perlas. Napokong si Leo, napahawak sa kanyang bibig at nanduval. Ang bangungot na tinakasan niya, ang sikretong nagpahirap sa kanya sa loob 9 na taon, ay narito sa kanyang harapan at mas malala pa, mas karumal-dumal pa kaysa sa kanyang pinakamasamang imahinasyon. Si Maya ay hindi ang una. Sila ay nakatayo sa loob nga isang musoleo, isang libingan ng maninakaw na pangarap at mga ninakaw na buhay. Natagpuan nila ang sagot sa tanong na saan. Ngunit ang sagot sa matanong na bakit at paano ay mas nakakakilabot pa. Upang maunawaan ang bangungot na ito, kailangan nating balikan ang liwanag ng 9 na taon na nakalipas, sa mismong araw kung kailan nagsimulang kumalat ang dilim. Ang lamat
Sa Marangyang, entablado. Siyam na taon bago ang malamig na gabi sa minahan. Ang hangin sa Cultural Center of the Philippines ay mainit at puno ng buhay. Puno ito. Nagatunog na mga instrumentong tinutono na halahat ng mabata, ng moy, ng pulbos at hairspray, at ng gaba nga makapangarap na malapit ng masubok. Ang araw ay katanghalian at ang liwanag na pumapasok sa matataas na salaming bintana ay tila ginto. Sa isang sulok magulong backstage, nakaluhod si Eliza Reyes. Inaayos ang pagkakataling ribon sa sapatos pambalit ng kanyang ana. Mama, masyadong mahigpit. Reklamo ni Maya. 7 taong gulang. Habang bahagyang nakasmit ang kanyang ngalabi. Ang kanyang itsura. Sa kanyang kulay. Rosas na kasuotan at buho na mayos na nakapusot. Hay! Ang sentro ng buong mundo ni Eliza. Bilang isang arkitekto, sanay si Eliza sa mga tuwid na linya. Sa mga anggulong 90 degrees. Saloy ka. Ngunit ang kanyang totoong mundo ay umiikot sa maliit at masayahing batang ito. Pasensya na, prinsesa ko, malambing na sabi ni Eliza. Hihinaan ko, pero dapat sa entablado. Lilipat ka. Hinalikan niya ang dulong ng ilong ni Maya. Isang tawa na parang tunong ng malilit na kampana ang kumawala sa bata. Ang tawang iyon, para kay Eliza, ay mas maganda pa kaysa sa anumang musikang tumutugtog sa bulwagan. Si Maya ay may talento. Mayroon siyang isang bagay na hindi may paliwanag, isang karisma, isang apoy na nakikita sa bawat galaw niya. At ang pag-alaga sa apoy na iyon ang naging misyon ni Eliza sa buhay. Biglang, ang ingay sa backstage ay sandaling humina. Isang katahimikan ang namayani. Lahat ng mga mata ay napako sa isang direksyon. Isang babae na nasa mga 40 anyos, nakasuot ng isang mamahaling bestida at may hawak na isang itim na portfolio. Ang papalapit sa kanila, ang kanyang ngiti ay perpekto, ngunit ang kanyang mga mata ay tila hindi ngumingiti. May kasama siyang 2 katulong. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kinatawan ng De Villa Foundation, ang pangunahing sponsor ng kompetisyon. Lumapit siya sa bawat bata, nagbibigay ng mga salita ng bakbati. Ngunit nang huminto siya sa harap ni Maya, may kakaibang kislap sa kanyang mamata. Tiningnan niya si Maya hindi bilang isang bata, kundi bilang isang bagay na sinusuri, isang diamante, isang obra maestra. Ikaw si Maya Reyes, hindi ba? Sabihan na babae. Ang kanyang boses ay makinis at profesional. Marami kaming naririnig tungkol sa iyo. Opo, sagot ni Eliza, habang marahang hinahawakan ang balikat ng kanyang anak. Isang hindi may paliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang likod. Ngumiti ang babay kay Eliza. Napakagaling ng iyong anak. Ang pundasyon ay laging naghahanap ng batang may pambihirang talento. Pagkatapos, ay bumaling siya muli kay Maya. Galingan mo, bata. At sa isang iglap, kasama ang kanyang nga alalay, sila ay nawala na parang isang panaginip. Habang papalapit ng oras ng pagsayaw ni Maya, at inaayos ni Eliza ang huling detalye sa kasuotan nito. Isa sa mga katulong ng babae kanina ang nagmamadaling lumapit. Ginang Reyes, tanong kang tulong. Ang kanyang boses ay tila naalala. Bakit pa umanhin po sa abala? Pero may kaunting problema po sa mga papeles. May kulang po kayong pirma sa isang bahagingang kasunduan para sa scholarship. Kung hindi po ito mapipirmahan ngayon, maaring maapektuhan ang kanyang puntos. Kumunot ang no ni Eliza. Ngayon na malapit na siyang sumalang. 1 minuto lang po. Ginang. Dito. Langga po. Sa dulo na pasilyo. Napaka-istrikto. Pokasiyan na pundasyon pagdating sa mangga lituntunin. Ang salitang scholarship at puntos ay sapat na upang mawala ang pag-alinlangan ni Eliza. Ayaw niyang maging dahilan ng anumang kapalpakan. Tumingin siya kay Maya. Atensyon. Ay, nasa entablado na. Maya, anak, Yuvak, kang alas dito. Pipirma lang si mamang papel? Babalik ako agad. Tumango lang si Maya. Ang kanyang isip ay nasasayaw na.
Iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita ni Eliza ang kanyang anak na may sigla sa mga mata. Puno ngang pangarap at pag-asa. Sinundan ni Eliza ang katulong sa isang mas tahimik na pasilyo malapit sa isang labasan pang emergency. Ang papeles na inabot sa kanya ay mas komplikado kaysa sa inaasahan niya. Punong-puno ng terminong legal at maliliit na letra. Nagmamadali man. Binasa niya ito ng mabuti. Ang katulong ay patuloy na nagpapaliwanag sa tabi niya na lalong nagpatagal sa proseso. Hindi niya namalayan ang oras. Marahil ay 3 minuto lamang o baka 5. Nang matapos, nagmamadali siyang nagpaalam. Salamat, sabi niya, at mabilis na bumalik sa backstage. Isang ngiti ang nasa kanyang labi. Handa nang bigyan ng huling yakap ang kanyang anak bago ito sumalang. Ngunit ang lugar kung saan niya iniwan si Maya ay wala ng laman. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nanikas. Maya, tawag niya. May sauna. Siguro ay nagpunta lang sa banyo. Walang sumasagot. Maya, lumakas na ang kanyang boses. Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Inilibot niya ang kanyang paningin. Hinahanap ang kulay rosas na kaswotan sa gitnang maraming tao. Wala. Ang maingay at masayang backstage ay biglang naging isang nakakatakot na lugar. Isang kagubatan kung saan ang kanyang anak ay nawala. Maya, Maya. Anak, ang kanyang sigaw ay pumunit sa hangin. Nagsimulang tumingin ang magkatao. Ang abulungan ay kumalat na parang apoy. May nawawalang bata. Ang magandang gusaling sining ay naging isang eksenang krimen. Dumating ang magordiya. Pagkatapos ay ang mga pulis. Isa sa kanila ay isang batang investigador na may matalas na mga mata. Si Detective Mateo Cruz. Agad na isinara ang lahat ng labasan. Hinaluhog ang bawat sulok, bawat palikuran, bawat bodega. Ngunit si Maya ay parang isang bulan na naglaho. Ang investigasyon ay mabilis. Ngunit mabilis din itong humina. Ang katulong na tumawag kay Eliza ay nagbitiw sa trabaho, kinabukasan at hindi na natakpuan. Ang kamera sa pasilyo kung saan sila nag-usap ay nakataong nagkaroon ng teknikal na problema sa mga minutong iyon. Si Detective Cruz ay nakaramdam ng isang pader, isang hindi nakikitang pader nga kapangyarihan. Ilang araw ang lumipas, isang sulat na humihingi ngang ransom ang natakpuan sa isang basurahan malapit sa lugar. Itinuro nito ang isang hardinero na katatanggal lang sa trabaho. Ngunit walang sumunod na tawag. Walang anumang kontak ang hepe ng pulisya. Sa isang press conference ay idineklara ang kaso bilang isang bigong pagkidnap na maaaring humantong sa pagkamatay ng biktima. Isinara ang kaso. Alam ni Mateo na ito ay isang palabas lamang. Isang napakahusay na palabas, ngunit wala siyang magawa. Para sa buong mundo, ang kwentoong batang mananayaw ay nagtapos na. Ngunit para sa isang ina, ito ay simula pa lamang ng isang paghihintay na walang katapusan. Isang impyerno sa lupa na magtatagal nagsiyam na taon. Ang lumang sapatos na pangbalit, lumipas ang 9 na taon. Ang panahon ay hindi isang ilog na umagos, kundi isang nagayalong lawa. Para kay Eliza Reyes, bawat araw ay isang anino lamang ng nakaraan. Siya ay naging isang matagumpay na arkitekto sa Makati. Nagdisenyo siya ng mamagaganda at matitibay na gusali. Mga espasyo kung saan ang mga pamilya ay bubuo ang kanilang mga alaala. Ngunit ang kanyang sariling bahay ay malamig at tahimik. Isang perpektong istruktura na walang kaluluwa. Ang kwarto ni Maya ay nanatiling hindi nagbabago. Ang mga manika ay nakaupo pa rin sa kanilang upuan. Ang madamit pambalet ay nakasabit pa rin sa aparador. Bawat gabi, pumapasok si Eliza doon, hindi para umiyak, kundi para huminga. Ang hangin sa loob nga, kwartong iyon ang tanging nagpapaalala sa kanya na minsan, ang kanyang buhay ay naging buo. Isang hapon ng Martes, habang abala siya sa pagtingin sa mga plano sa kanyang maluwag at modernong opisina, isang pakete ang dumating. Maliit lang ito, nakabalot sa lumang kayumanging papel. Walang pangalan ng nagpadala.
Tanging ang kanyang pangalan at address ang nakasulat sa magaspang na pagkakasulat. Muntik na niya itong ipatapon. Marahil ay isa lamang itong sambal mula sa isang supplier. Ngunit may kung anong nagudok sa kanya na buksan ito. Maingat niyang pinunit ang balot. Sa loob, may isang maliit na kahon ng sapatos. Luma na ito at may emigamansa. Nang buksan niya ang takip, ang kanyang pahinga ay biglang naputol. Sa loob, nakahimlay sa isang piraso ng maruming tela ay isang solong sapatos na pangbalet. Kulay rosas, maliit, at putpod na sa paggamit. Hindi lang ito basta sapatos. Ito ang sapatos. Alam niya. Dahil sa dulo nito, may isang maliit at halos hindi makitang mansa ang bakas ang katas ang manggana na tapon ni mayanong umagang competition. Isang maliit na detalye na tanging silang dalawa lamang ang nakakalam. Isang tunok ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi isang sigaw, hindi isang hikbi. Isang tunog ang isang bagay na matagal nang natutulog at biglang nagising. Ang pag-asa. At ito ay masakit. Pagkatapos ng 9 na taon ng katahimikan, ito ang unang senyales. Isang bulong mula sa nakaraan. Alam niyang hindi niya ito pwedeng dalhin sa pulis. Sasabihin lang nilang hindi ito sapat na ebidensya. Ibabaon lang ulit ito sa ilalim ng magkapapeles. Kailangan niya ng tulong mula sa isang taong minsan nang sinubukang lumaban sa pader na iyon kinabukasan. Nagtungo siya sa isang maliit at masikip na eskinita sa Pasay. Ang lugar ay malayo sa mundo ngang salamin at bakal na kanyang ginagalawan. Sa ikalawang palapag ng isang lumang gusali, natakbuhan niya ang hinahanap niya, isang maliit na opisina na may nakasulat sa pinto Mateo Cruz, pribadong investigador. Ang loob ng opisina ay amoy lumang papel at matapang na kape. Si Mateo Cruz ay mas matanda na ngayon. Ang dating matalas na, nga mata ay napalitan ng pagot. Ang kanyang buho ay may mga puti na. Nang makita niya si Eliza, walang bakas ng pagkilala sa kanyang mukha. Maaari ko ba kayong tulungan? Ginang tanong niya. Ang kanyang boses ay magaspang. Hindi sumagot si Eliza. Inilapak niya ang kahon sa ibabaw ng magulong mesa ni Mateo at binuksan ito. Tuminjin si Mateo sa sapatos. Pagkatapos ay kay Eliza. Dahan-dahan, ang alaala ay bumalik. Nakita niya ang isang batang ina na sumisigaw sa backstage. Ang kanyang mukha ay punong takot at ngayon, ang inang iyon ay narito. Mas matanda, mas payat, ngunit may apoy sa kanyang mamata. Bumuntong hininga si Mateo. Isang malalim na buntong hininga ng pagkabigo. Ginang Reyes, sabi niya, dahan-dahan. May mga pinto na mas mabuting hayaan na lamang na nakasara. Sa likod niyan, hindi kasagutan ang makikita mo, kundi mas marami pang sakit. Para sa inyo, isa itong kasong isinara na. Matigas na sabi ni Eliza. Ang kanyang boses ay hindi nangiini. Para sa akin, hindi ito kailanman natapos. Itinuro niya ang sapatos. Ito ay isang mensahe. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang nagpadala nito. Matagal na tinitigan ni Mateo ang sapatos. Ang malit na kulay roses na sapatos na iyong isang simbolong isang kaso na sumira sa kanyang karera at sa kanyang paniniwala sa hustisya. Sa lumang 9 na taon, sinubukan niyang kalimutan ito. Ngunit, narito ito ulit. Sa ibabaw ng kanyang mesa, malit ngunit napakabigat. Ang isang maliit na bagay ay nagsindingang isang malaking pag-asa. Kung naniniwala ka na ang pag-asa, gaano man kalit, ay may kapangyarihang baguhin ang tadhana. Mangyaring mag-iwan ng komento na may salitang pag-asa na nangangahulugang haye FNJ upang bigyan silang lakas sa kanilang mahirap na paglalakbay. Ang pag-asa ay isang kandilang andap-andap sa gitna ng isang bagyo. At ang kanilang unang hakbang ay hanapin kung sino ang nagsindi ng kandilang iyon. Ang takapagbantaing maalala, ang investigasyon ay nagsimula. Hindi sa loob ng isang istasyon ng pulis, kundi sa tahimik na opisina ni Mateo sa gitnang nabunton ng malumang kaso. Ito ay isang operasyong walang anunsyo, walang ingay. Isang paghahanap sa dilim.
Nakaroon sila ng isang kasunduan. Si Elitha, sa kanyang talino bilang isang arkitekto, ang bahala sa pananaliksik at pagsusuring ng mga datos. Si Mateo naman, sa kanyang karanasan at mga lumang kontak, ang bahala sa paggalaw sa labas. Ang unang ginawa ni Eliza ay kumuhang lahat ng lumang plano at mapangang malawak na lupain ng pamilya de Villa sa Laguna. Sa loob ng maraming araw, ikinulong niya ang kanyang sarili sa kanyang opisina. Hindi para magdisenyo ng bahay, kundi para mahanap ng mabutas. Inilatag niya ang mga malalaking papel sa sahig at gamit ang kanyang lapis at ruler. Sinuri niya ang bawat pulgada. Tiningnan niya ang mga orihinal na plano noong dekada 50 at ikinumpara ito sa mga pagbabagong ginawa sa mga sumunod na taon. O doon, natuklasan niya ang isang bagay. Isang patay na lugar sa pinakaliblib na bahagi nga lupain isang lumang minahan mula pa noong panahon ng digmaan na hindi nakatala sa mga bagong dokumento ng ari-arian. Samantala, ginamit ni Mateo ang kanyang maganatitirang koneksyon sa loop ng kapulisan sa pamamagitan ng isang matandang kaibigan na malapit ng magretiro. Nakuha niya ang isang kopyang listahan ng lahat ng empleyado ng pamilya de Villa noong taon na nawala si Maya. Sa isang gabing umuulan, pinagsama nila ang kanilang natuklasan. Sa ibabaw ng mapa ni Eliza, inilista ni Mateo ang mapangalan. 4, sabi ni Mateo, habang binibilugan ang mga pangalan gamit ang isang pulang panulat. 4 na empleyado ang sabay-sabay na nagbitiw sa trabaho sa loob na isang buwan pagkatapos mawala ni Maya. Ano ang pagkakapareho nila, tanong ni Eliza. Lahat sila ay nakatanggap ng malaking halagang separation pay, sagot ni Mateo habang binabasa ang matala. At lahat sila, maliban sa isa, ay umalis na ni Jebansa. Isang pangalan ang natira, Leo Santos. 19 na taong gulang nun. Isang hardinero, nakatanggap siyang halagang katumbas ang kanya sahot sa loob ang 5 taon pagkatapos lamang ng 6 na buwan na pagtatrabaho. At ayon sa huling tala, siya ay nanirahan sa Quezon City. Inabot silang ilang araw upang mahanap siya. Si Leo Santos ay hindi gumagamitin ng social media. Ang kanyang pangalan ay wala sa anumang direktoryo. Para siyang isang multo. Ngunit natapuan siya ni Mateo sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga lumang ahensya ng trabaho. Si Leo Santos ay nagtatrabaho ngayon bilang isang waiter sa isang maliit na karinderya sa gilid ng isang abalang kalsada. Ang lugar ay maingay at masikip. Pumasok sina Eliza at Mateo. Umupo sa isang mesa sa sulok. Nag-order si Mateo ng kape. Pinanudo nila si Leo. Isang payat na lalaki na malapit ng mag-30 anyos. Mabilis siyang kumilos. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakayuko. Hindi siya tumitingin ng diretso sa mga customer. Iniwasan niya ang anumang uri ng koneksyon. Isang taong gustong maging invisible. Nang lumapit sila upang kunin ang kanilang order, nagsalita si Mateo sa isang normal at kalmadong boses. Hinong Santos, sabi niya, gusto ko lang sanang magtanong tungkol sa panahon na iyong pagiging hardinero. Solipoyin mo, Don Villa. Ang reaksyon ni Leo ay mas malakas pa kaysa sa isang sigaw. Ang hawak niyang tray ay nanginig. Ang mga baso ay nagbanggaan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang nakakita ng multo. Hindi ko kayo kilala, sabi niya habang nanginginig ang kanyang boses. Nakakamali kayong tao? Mabilis siyang tumalikot at sa kanyang pagmamadali, nabitawan niya ang tray. Ang tunog na nabasag na baso ay umaling-aungaw sa buong karinderya. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Napayuko siya na parang isang batang pinapagalitan at nagsimulang pulutin ang mga bubok. Hindi na nagsalita pa sina Mateo at Eliza. Tumayo. Si Mateo, nagiwan na, bayat sa mesa, kasama ang isang maliit na larawan. Isang larawan ni Mayenosia ay 7 taong gulang. Nakanggiti. Lumabas sila ng karinderya. Habang papalayo, narinig nila ang sigaw ng may-ari ng karinderya na pinapagalitan si Leo. Naktanim sila ng isang buto sa lupain kang takot ni Leo. Isang butong alaala. At alam nilang sa lalong madaling panahon,
Ang alaalang iyon ay maring sumibol bilang isang pag-amin o maaari siyang sakalin nito hanggang sa mamatay. Ang pag-amin sa ilalim na dilaw na ilaw, ang larawan ni Maya, nakangiti at walang muwang, ay nanatili sa ibabaw ng mesa. Ngunit para kay Leo Santos, hindi ito isang piraso lamang ng papel. Sa paglipas ng araw, ito ay naging isang salamin, isang multo na sumusunod sa kanya kahit saan. Sa umaga, habang nahahain siyan mainit na sinangak at nagpupunas ng mamasang puno ng mantika, ang namata sa larawan ay tila nakatitik sa kanya, nagtatanong. Sa gabi, sa kanyang malit at masikip na kwarto kung saan ang tanging kasama niya ay ang ugong ng ventilador, ang ngiti sa larawan ay nagiging isang tahimik na akusasyon. Hindi na siya makatulog ng maayos. Ang bawat papigit ng kanyang mata ay isang paglalakbay pabalik sa gabing iyon 9 na taon na ang nakalipas. Siya ay 19 na taong gulang pa lamang noon, isang binatang probinsyano na ang tanging pangarap ay mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya at si Don Alejandro de Villa, ang matandang amo ng mansion, ay naging sagot sa kanyang gadasal. Napakabait nito sa kanya. Tinatrato siya na parang isang apo. Laging tinatanong ang kalagayan ng kanyang mga magulang sa probinsya. Dahil doon, isang malaking utang na loob ang nabuo sa puso ni Leo. Ngunit ng gabing iyon, ang gabing nawala ang batang mananayaw, may nakita siyang hindi dapat makita habang nagliligpit siya nga gamit sa hardin. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, natanaw niya ang figura ni Don Alejandro na naglalakad mag-isa. Hindi patungo sa malaking bahay, kundi sa kabilang direksyon, patungo sa lumang minahan sa pinakaliblib na bahagi ng lupain. Ang lugar na iyon ay mahigpit na ipinagbabawal sa lahat ng empleyado. Isang hindi nakasulat na batas. Walang nagtangkang magtanong kung bakit. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa nawawalang bata. Ang kanyang puso ay nagsimulang kabahan na, parang isang tambol. Ngunit ang kanyang bibig nanatiling tikom. Isinara ng takot at ng utang na loob. Ang sumunod na araw, ipinatawag siya ang mayordoma. Dinala siya sa opisina. Doon, sa ibabaw ng makintap na mesa, may isang makapal na sobrang kulay kayumanggi. Isang regalo mula kay Don Alejandro. Sabi ng mayordoma, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon para sa iyong masipag na pagtatrabaho at para sa iyong katahimikan. Ang takot ay isang malamig na kamay na humawa sa kanyang puso at hindi na bumitaw sa loob ng 9 na taon. Kinuha niya ang pera. Umalis siya sa trabaho at sinubukan niyang kalimutan ang lahat. Ngunit ang alaala, tulad ng isang masamang damo, ay patuloy na tumutubo sa dilim ng kanyang isipan. Ang mga ugat nito ay bumabaon ng mas malalim bawat taon. Pagkatapos ng 3 araw ng walang tulog at walang gana, hindi na niya kaya. Ang bigat ng 9 na taon ay masyadong mabigat para dalhin pa ng mag-isa. Isang hating gabi, sa gitna ng ombo na bumabalo sa mga kalye na Quezon City, lumabas siya. Nagtungo siya sa isang lumang pampublikong telepono sa kanto, isang relikya ng nakaraan. Ang hawakan nito ay basa at malamig. Nanginginig ang kanyang daliri habang inilalagay niya ang gabarya. Ang tunog nito ay napakalakas sa katahimikan gabi. Idinayal niya ang numero sa likod ng resibong iniwan ni Mateo. Isang ring, 2. Sa ikatlong ring, may sumagot. Isang boses na inaantok ngunit alerto. Ako po si Leo Santos. Sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang pabulong. Pasay tahi sa tsakog na pagul. Kailangan ko pong makipag-usap. Nakita sila sa isang maliit na kapihan na bukas, buong magdamag. Isang lugar para sa mga taong ayaw pang umuwi. Ang lugar ay halos walang tao. Tanging ang tunog ng kutsarang marahang tumatama sa tasa at ang mahinang ugong ng refrigerator ang maririnig. Umupo silang 3 sa isang mesa sa sulok. Sa ilalim ng isang bumbilyang nagbibigay ng isang malungkot at dilaw na ilaw na nagbibigay mahahabang anino sa kanilang mamuha. Sa una, walang nagsasalita. Si Elisa at Mateo ay naghihintay lamang.
Alam nilang ang isang katotohanang iningatan sa loob ng 9 na taon ay hindi basta-basta lalabas. Kailangan itong dahan-dahang hilahin mula sa dilim. Sa wakas, nagsalita si Leo. Ang kanyang mamata ay nakatitik sa itim na kape sa kanyang tasang hindi pa nagagala. Napakabe niya sa akin. Simula niya. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ang pagsisisi. Sitong nalayanto, parang lulukong na siya. Palagi niya akong binibigyan ng prutas para iwi sa pamilya ko. Kaya na, nang makita ko siya noong gabing iyon. At doon, bumuhos ang lahat. Ang kwentong isang binatang 19 na taong gulang na natakot. Ang kwentong kanyang pag-alinlangan na ang kanyang pagsisisi. Kinuwento niya ang tungkol sa pagpunta ni Don Alejandro sa minahan sa gitna ng ulan. Kinuwento niya ang tungkol sa sobrang punong pera, isang bayad para sa kanyang pananahimik. At kinuwento niya ang tungkol sa 9 na taon ng pagtakas, hindi mula sa pulis, kundi mula sa sarili niyang anino. Hindi siya hinusgahan ni Eliza. Sa halip, ang nakita niya sa kanyang harapan ay hindi isang duwag, kundi isa ring biktima. Isang batang lalaki na naipit sa isang sitwasyong napakalaki para sa kanya. Si Mateo ay nanatiling tahimik. Ang kanyang muha ay isang maskarangang profesionalismo, ngunit ang kanyang damata ay nagpapakitang kabagunawa. Naintindihan niya kung paano kayang baluktutin ng pera at kapangyarihan ang isang tao, kung paano nito kayang gawing bilanggo ang kaluluwa. Nang matapos si Leo, ang kanyang mabalikat ay tila gumaan, kahit na ang kanyang mukha ay basang-basang ang luha. Humingi siya ng papel at panulat. Sa likod ng isang resibo, gamit ang isang nanginginig na kamay, iginuhit niya ang isang mapa, isang magaspang na mapangang, isang malit at halos hindi makitang daanan sa likod ng malaking mansyon, isang daan na natatabunan ng mga ligaw na halaman at mga baging. Dito po, sabi niya, habang tinuturo ang isang X na marka sa dulo ng linya. Ito ang pasukan. Leijing naroon lang. Naghihintay na may isang taong may sapat na lakas ng loob na buksan ito. Inabot niya ang papel kina Eliza at Mateo. Ang maliit na pirasong papel na iyon ay hindi lamang isang mapa. Ito ang kanyang pag-amin. Ito ang kanyang pagsisisi. At ito ang kanilang tanging pag-asa. Inilagay ni Eliza ang kanyang kamay sa ibabaw ng mapa. Ang papel ay manipis at malapit na mapunit. Ngunit naramdaman niya ang bigat nito. Ang bigat ng 9 na taon. Ang bigat ng isang buhay. Ang mapa sa manipis na papel na iyon ay mas mabigat pa kaysa sa isang buhay. Hindi lamang ito 100 patungo sa isang minahan, kundi 100 patungo sa pinakapusong lunggangang isang halimaw. At ngayon, wala na silang ibang pagpipilian kundi ang tahakin ang daang iyon. Ang plano sa gitnang gabi, bumalik sila sa magulong opisina ni Mateo. Ang katahimikan sa loob ng kotse, habang bawi ay mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. Puno nga hindi masabi na salita at nambigat ng katotohanan ng kanilang nalaman. Ang mapa na iginuhit ni Leo ay nakalatak ngayon sa ibabaw ng mesa. Sa gitna ng mga tasang kape na lumamig na at mga bunton ng mga lumang papeles. Isang maliit na pirasong papel na naglalaman ng isang napakalaking katotohanan. Hindi natin ito pwedeng dalhin sa pulis, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay pagod at punong pait. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya pagkatapos ng pag-amin ni Leo. Pinunasan niya ang kanyang mukhang kanyang kamay. Kilala ko ang sistema, Eliza. Mas kilala ko pa kaysa sa sarili ko. Sa oras na ipresenta natin ang testimonya ni Leo, kikilos agad ang mena, abogado, mena de Villa. Gagawa silang kwento. Palalabasin nilang si Leo ay isang hindi mapakatiwalang testigo, isang dating empleyado na may galit, na gustong manggigil ng pera. Ang testimonya niya ay magiging walang silbi bago pa man ito umabot sa korte. Tumingin siya ng diretso kay Eliza. Ang kanyang mga mata ay puno nga isang malungkot na katotohanan. At si Leo, wawasakin nila ang buhay niya. Sisirain nila siya hanggang sa walang matira. Alam ni Eliza na tama siya. Nakita na niya kung paano gumalaw
Ang kapangyarihan ng nga Davila siyam na taon na ang nakalipas, parang isang dambuhalang pugita. Ang manggalamay nito ay abot kahit saan. Hindi sila pwedeng umasa sa sistema na minsan na silang binigo at inabandona. Kung ganoon, sabi ni Elisa, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bakal na determinasyon na nabuo mula sa siyam na taon ng pihati. Tayo mismo ang kukuhang ebidensya na hindi nila kayang itanggi. Tumingin sa kanya si Mateo. May pagtataka at pag-alala sa kanyang mukha. Ngunit nakita niya sa mamata ni Eliza ang isang bagay na hindi niya. Nakita nun hindi lamang ang pihati ng isang ina, kundi ang talino at kalkulasyon ng isang arkitekto. Ang talinong isang taong sanay mag-isip ng mga solusyon, mahanap ng maanggulo, at magplano ng mga istruktura na hindi basta-basta kukuha. Kinuha ni Eliza ang isang imbitasyon mula sa kanyang bag, isang makintab at mamahaling imbitasyon na nakalimbag sa makapal na papel para sa tao ng Charity Ball ng Davila Foundation. Ito ay pinapadala sa kanya bawat taon. Isang malupit at walang pusong paalala ang araw na nawalang kanyang anak. Ngunit ngayon, ang imbitasyon na ito ay naging isang oportunidad. Isang sandata. Ito, sabi niya, habang inilalatak ang imbitasyon sa tabi ng maruming mapa. Gaganapin ito sa mismong lupain nila sa Laguna. Sa susunod na linggo, ito ang pagkakataon natin. Lahat ng atensyon, lahat ng guwardiya, lahat ng bisita ay nasa pangunahing mansyon. Walang sinuman ang mag-iisip na bantayan ang isang lumang kagubatan sa likod. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila habang pinoproseso nila ang bigat ng kanyang sinabi. Ito ay isang plano na hindi lamang mapanganib. Ito ay isang kabaliwan. Isang direktang pagpasok sa lungga nga leon. Ngunit ito na lamang ang kanilang pag-asa. Sa mga sumunod na araw, ang maliit na opisina ni Mateo ay naging kanilang warum. Ikinabit nila sa pader ang mapa ni Leo at ang madetalyadong plano ng lupain na nakuha ni Eliza. Pinag-aralan nila ang bawat detalye, bawat linya, bawat anino. Si Eliza, gamit ang kanyang kaalaman sa arkitektura, ay tinuro ang mga posibleng blind spot sa skuridad, mga lugar na hindi abot ng mga kamera, mga pader na may pinakamahinang pundasyon. Si Mateo naman, gamit ang kanyang karanasan bilang isang pulis, ay inisip ang mga posibleng problema na kanilang harapin, ang bilang ng mga gwardiya, ang kanilang maarutang pagpapatrolya, ang oras ng kanilang pagpapalit. Nagpasya, silang tatlo, silang pupunta. Si Mateo ang mangunguna, siya ang magiging kalasak at ang bahala sa anumang pisikal na hadlang. Si Eliza ang magiging mata at utak. Siya ang magmememorya ng mapa at ng daan pabalik, at si Leo, kahit nanginginig pa rin sa takot sa tuwing titingnan niya ang mapa, ay pumayag na sumama. Siya lamang ang nakakaalam sa eksaktong itsurang daanan, ang tanging makapagtuturo sa kanila sa dilim ng kagubatan. Gabi bago ang plano, inilabas ni Mateo ang isang lumang itim na bag na balat. Sa loob, naroon ang kanyang mga lumang gamit mula sa kanyang dating buhay. Hindi mga baril, kundi mga gamit para sa pagpasok ng tahimik, isang bolt cutter na may makapal na talang nakabalot sa dulo para hindi gumawang ang ingay. Tatlong maliliit na flashlight na may pulang ilaw para hindi madaling makita sa malayo. At mga damit na may itim. Mga damit na lalamunan ng gabi. May kinuha siyang isang maliit na bagay mula sa isang maliit na kahon. Isang maliit na silver na brotse na hugis dahon ng nara. Inabot niya ito kay Eliza. Ano ito, tanonggi ni Eliza habang pinagmamasdan ang maslang detalye nito. Isang aparato para sa pagtukoy ng lokasyon at isang pindutan para sa kagipitan. Paliwanag ni Mateo, ang kanyang boses ay seryoso. Kung may mangyaring masama, pinutin mo lang ito ng 3 segundo. May isang tao sa loop ng kapulisan na may malaking utang na loob sa akin. Siya lamang ang makakatanggap ang signal. Ito ang ating huling baraha. Isinukso ni Eliza ang brotse sa kanyang damit. Ang malamig na metal nito sa kanyang balat ay nagbigay sa kanyang kaunting kapanatagan. Isang paalala na hindi siya nag-iisa. Gabi na. Sa labas NG bintana, ang mga ilaw ng Maynila ay kumikinang na, parang mga bituin na nahulog sa lupa. Sa mga malalaking bahay sa Forbes Park at Dasmariñas, ang mga mayayaman ay sinusukat
ang kanilang mga mamahaling damit para sa handaan. Ngunit sa malit na opisina na iyon, 3 ordinaryong tao ang naghahanda rin para sa kanilang sariling handaan. Isang handaan na walang alak at musika. Tanging dilim, katotohanan, at panganib na nakamamatay. Ang lunggang halimaw, ang gabi ng charity ball ay perpekto. Isang perpektong pakukunwari. Ang buwan ay natatakpan ng manipis na ulap na nagbibigay ng isang malabong liwanag sa paligid. Ang hangin ay malamig. Dalang amoy ng mabulaklak mula sa hardin at ang mamahaling pabango ng mabisita. Mula sa malayo, ang mansyon ng De Villa ay parang isang diamante na nagniningning sa gitnang kadiliman ng Laguna. Ang mamahaling kotse ay sunod-sunod na pumapasok sa malaking tarangkahan nito. Ang marahang tunog ng isang orkestra at ang masayang halahak ng mabisita ay maririnig hanggang sa gilid ng kagubatan. Ngunit sa kagubatan, ibang di mundo ito. Ang tanging tunog ay ang huningang kakuliglik na parang isang babala at ang kaluskos ng matuyong dahon sa bawat maingat na hakbang ni na Eliza, Mateo at Leo. Nakatago sila sa likod ng malalaking punong akasya. Pinagmamasdan ang perpektong eksena ng karangyaan sa malayo na parang mga aninong nagbabalak sirain ng isang perpektong larawan. Parang isang pelikula, bulong ni Leo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig at takot. Ang kanyang hininga ay nagiging isang maliit na ulap sa hangin. At tayo ang makontrabida na hindi nila inaasahan. Sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay matatag at walang emosyon. Sinimulan nila ang kanilang paglalakbay. Hindi patungo sa maliwanag na mansyon, kundi palayo dito, patungo sa pinakamadilim na bahagi ng lupain. Dahan-dahan silang gumapang sa gilid ng matataas na pader na bato na parang mahayop sa gabi. Iniiwasan ang asensong ang paggalaw na maingat na itinuro ni Eliza sa mapa. Ang bawat anino ay kanilang kakampi. Ang bawat tunog ay kanilang kaaway. Nakarating sila sa isang bahagi ng bakod na napapalibutan ng makapanam na baging. Isang lugar na tila kinalimutan ng hardinero. Ito ang blind spot. Ang gibutes sa perpektong seguridad. Inilabas ni Mateo ang bolt cutter mula sa kanyang bag. Ang tunog ng pagputol ng makapal na alambre ay parang isang malakas na paktibo ng puso sa nakabibinging katahimikan ng gabi. Isang maliit na butas ang nabuksan, sapat lamang para makalusot ang isang tao. Isa-isa silang pumasok na parang mga magnanakaw. Sa pagtapok nila sa loob ng lupay ng Madam Villa, tila nagbago ang hangin. Naging mas mabigat, mas malamig. Ang tunog ng siyahan mula sa mansyon ay humina na parang nanggagaling na sa ibang mundo. Isang malayong alaala. Sinundan nila si Leo. Ang kanyang mga pa ay tila may sariling alaala. Dinadala sila sa isang landas na hindi na makikitang ordinaryong mata. Isang daan ang natabunan ng mga damo at mga nahulog na sanga. Pagkatapos ng halos 20 minuto ang maingat na paglalakad sa masukal na kagubatan, uminto siya. Ang kanyang katawan ay nanigas. Sa harap nila, halos natatabunan ng gumagapang na halaman, ay ang pasukan. Isang gumuhong arko na gawa sa bato na humahantong sa isang madilim na butas sa lupa. Ang eksaktong itsura sa mga banggungot ni Leo sa loob na 9 na taon sa gilid. Nakasandal sa isang puno, isang lumang helmet ng minero ang nakatiwangwang, kinakalawang na at halos matabunan ng dahon. Hinawakan ni Eliza ang helmet. Malamig ito, basa sa hamog. Isang malamig na paalala na may mga nauna na sa kanila na ang lugar na ito ay may sariling madilim na kasaysayan. Walang kandado ang pasukan. Tanging kadiliman lamang ang nagbabantay dito. Binusan ni Mateo ang kanyang flashlight na may pulang ilaw. Ang sinak nito ay hindi gaanong maliwanag, ngunit sapat na para makita. Nilangmaw ng baitang nagawa sa bato na pababa sa kailaliman. Pumasok sila. Ang hangin sa loob ay amoy lupa, amoy bato, at amoy pagkabulok. Bawat hakbang nila ay umulit sa lubang makipot na lagusan. Tanging ang tunog ng kanilang mamabibigat na paghinga at ang ritmikong patangang tubig mula sa kung saan ang kanilang naririnig habang lumalalim sila. Sa gitnang katahimikan, nagsimula silang makarinig ng isang bagay. Sa una, mahina lamang ito na parang isang imahinasyon, isang laro ng isipan sa loob ng nakakatakot na lugar.
Ngunit habang nagpapatuloy sila sa paglakad, ito ay lumilinaw. Isang tunog na hindi dapat naririto. Musika. Isang malungkot at napakagandang himig ng piano. Ang bawat nota ay perpekto, malinaw, at umalinggaw sa loob na libingan na ito. Ang musika, isang simbolo ng sining at kagandahan. Sa isang lugar na tulad nito, ay mas nakakatakot pa kaysa sa kumpletong katahimikan. Uminto sila. Ang kanilang mga puso ay sabay-sabay na tumibok ng mabilis. Sa dulo ng pasilyo, mga 50 metro mula sa kanila, may isang siwang ng dilaw na liwanag sa ilalim ng isang pinto. At mula doon nanggagaling ang musika. Nagkatinginan sila sa dilim. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Ang kanilang mga mata ay sapat na para makaintindihan. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Idinikit niya ang kanyang tainga sa malamig na bakal ng pinto. Tumango siya ng isang beses. Hinawakan ni Eliza ang brotse sa kanyang dibdib. Ang kanyang madaliri ay nanginginig ngunit handa. Ito na iyon. Ang dulo ng paghahanap. Ang simula ng katotohanan. Ang musika, ang wikanga, kagandahan at kaluluwa ay naging tuno na ngayon na naghahatid sa kanila patungo sa impyerno. Sa likod ng pintong ito, ang sagot na kanilang hinahanap sa loob ng 9 na taon. Ngunit handa na ba silang harapin ito kung kayo ay nakikinig pa rin hanggang dito? Tulungan ninyo akong makomentong salitang lakas na nangangahulugang kapangyarihan sa ibaba upang malaman ko na mayroon pa akong magkasama sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon upang ipagpatuloy ko ang kwentong ng nakatakdang paghaharap na ito. Ang maestro ni baling na perpeksyon, ang musika nga piano, ay biglang huminto. Ang huling nota ay nanatili sa hangin, nangingini na parang isang hiblang ang sapot ng gagamba bago ito tuluyang lamunin ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Ang dalaga, si Maya, huminto sa gitna ng isang arabesque. Ang kanyang katawan ay perpektong balanse na parang isang estatwang gawas sa porselana na nagyelo sa panahon. Si Don Alejandro de Villa ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuang pelus. Ang bawat galaw niya ay may bigat at kontrolado. Walang bakas na pagkatakot o pagkagulat. Hindi siya mukhang isang halimaw na nahuli. Siya ay mukhang isang propesor, isang mahilig sa sining. Ang kanyang mga mata ay punong isang kakaibang talino na lumalagpas sa hangganan ng kabutihan at kasamaan. Ang kanyang pagtayo ay hindi isang senyales ng pagsuko, kundi isang kilos ng isang maestro na handa ng ipaliwanag ang kanyang obra sa mga hindi nakakaunawang manunut kahanga-hanga. Hindi ba, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng isang nakakakilabot na pagmamalaki na parabang nagpapakita siya na isang painting ni Luna sa isang pribadong museo. Tingnan ninyo siya. Ang perpektong anyo, ang perpektong disiplina. Walang bahit ng magulo, pavisan, at maruming mundo sa labas. Dito, siya ay dalisay. Lumapit siya kay Maya at marahang hinaplos ang pisngi nito gamit ang likot ng kanyang gadaliri. Si Maya ay hindi kumurap, hindi gumalaw. Isa siyang perpektong pag-ari. Anong ginawa mo sa kanya, sigaw ni Eliza? Ang kanyang boses ay basak at punong sakit. Isang sigaw ngang isang inang nakakakita sa kanyang anak ngunit hindi ito maabot. Ngumiti si Don Alejandro. Isang ngiting puno ng nawa at pagkadismaya na parabang nakikipag-usap siya sa isang taong hindi kayang umunawa sa kagandahan ng isang komplikadong equation. Hindi ko siya sinaktan. Ginang Reyes, iniligtas ko siya. Iniligtas ko siya mula sa isang buhay ng pagiging karaniwan. Iniligtas ko siya mula sa mga sirang tuhod sa palaruan. Sa mga walang kwentang pag-ibig ng mga tineder na nauwi lamang sa luha. Sa kabiguan ng pagtanda kung kailan ang katawan ay nagtataksil na sa kaluluwa. Binigyan ko siyang isang layunin. Isang dalisay at nag-isang layunin. Ang maabot ang sining sa pinakadalisay nitong anyo. Tumingin siya kay Mateo na dahan-dahan nang inilalabas ang kanyang telepono mula sa bulsa. Hindi siya isang bihag, detective. Siya ay isang obra maestra. Isang buhay na obra maestra na hindi malalanta. Isa siyang batasigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa maliit at saradong silid. Isang sigaw ng tuwiran sa gitnang kabaliwan.
Siya ay higit pa sa isang bata. Maing seko ni Don Elianto. Itinuro niya ang kalansay sa sulog gamit ang dulo ng kanyang tungkot na pilak. Iyon si Rosita. Mga 30 taon na ang nakalipas. Isa ring pabihirang talento. Mas mayapoy pa kaysa kay Maya. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay masyadong marupok. Hinahanap niya ang palakpang matao, ang pag-aproba en mundo sa labas. Hindi niya kinaya ang bigat ng pagiging perpekto sa pag-iisa. Siya ay nabali. Isang mahalagang aralan na natutunan ko. Bumaling siya muli kay Elitha. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Walang silbi ang pagtawag mo sa kanya. Ang isipan ni Maya ay wala na sa mundong ito nga bayarin at trapiko. Ito ay nasa isang mas mataas na antas. Isang lugar kung saan ang sining at ang kaluluwa ay nagiging isa. Nakarating na siya sa isang estado na kadalisayan na hindi mo kailanman maiintindihan. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang apoy ng kabaliwan at isang hindi matitinag na paniniwala sa sarili. Ito ang katotohanan ng halimaw. Hindi niya nakikita ang kanyang sarili bilang isang halimaw, kundi bilang isang tagapagligtas, isang patron ng tunay na sining, tapos na ang palabas. Sabi ni Mateo, habang itinaas niya ang kanyang telepono, ang kanyang nga daliri ay handa ng tumawag. Ngumiti si Don Alejandro sa huling pagkakataon. Isang ngiting mapanglaw, isang ngitingang, isang artistang magsasarang ang kurtina. Sabi niya. Ang kanyang boses ay isang bulong. Tapos na nga. Mula sa panloob na bulsa ng mamahaling Amerikana, kumuha siya ng isang maliit na bote na yari sa maitim na salamin, mabilis. Bago pa man makakilos si Mateo, tinanggal niya ang tapon nito at ininom ang laman sa isang lagok. Isang mapait na amoy, tulad ng mga almendros, ang biglang kumalat sa hangin. Ang kanyang katawan ay nanigas. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pakamangha na parabang nakakita siya ng isang bagay na napakaganda sa kabilang buhay. At pagkatapos na parang isang manikang pinutulan ng tali, bumagsak siya pabalik sa kanyang upuang palus. Ang kanyang tungkot ay nahulog sa sahig. Lumikhang isang malakas at matinis na tunog na pumunit sa katahimikan. Katahimikan. Ang halimaw ay patay na. Ngunit bago pa man mawalan ng buhay, ang kanyang kanang kamay na nakapatong sa brasong upuan ay pinindot ang isang maliit at halos hindi makitang butones na nakatago sa ilalim ng palus. Isang mahinang tunonga. Paklik ang narinig na sinundan ng isang malakas na dagundong mula sa itaas. Mula sa pusong lupa, nagsimulang manginig ang buong silit. Alikabok at maliliit na bato ang nagsimulang mahulog mula sa kisame. Ang nag-iisang bumilya ay umandap-andap ng ilang beses bago tuluyang namatay. At ang tanging liwanag na natira ay mula sa nanginginig na sinakang flashlight ni Mateo. Patibong, ito sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkaapurahan. Gusto niyang ibaon tayo kasama niya. Kailangan nating umalis dito. Hinawakan niya ang braso ni Eliza na nakatayo paring parang bato. Ang kanyang mamatay nakapako sa kanyang anak. Ngunit si Eliza ay ayaw umalis. Ang kanyang katawan ay nagsimulang humakbang patungo kay Maya. Maya, nagsigaw niya. Ang kanyang boses ay nawawala sa ingay nga gumuguhang lupa. Ngunit ang gisame ay nagsisimula ng bumigay. Mas malalaking tipaan bato ang bumabagsak sa kanilang paligid. Elitha, wala na tayong oras. Siga ni Mateo. At sa huli, gamit ang kanyang buong lakas, inila niya si Elitha papalayo. Habang si Leo ay nagmamadaling tumakbo palabas, sumisigaw sa takot. Sa huling sulyap ni Elitha, habang siya ay kinakalatkat palabas, nakita niya si Maya sa gitnang sinang flashlight. Nakatayo pa rin sa gitna ng gumuguhong silit. Walang emosyon, walang takot, na parang isang anghel na nahihintay sa pagbagsak ng sarili niyang langit. Ang hustisya ay hindi dumating mula sa korte, kundi mula sa kamay mismo energy salarin. Ngunit sa kanyang pagkamatay, nais din nga halimaw na isama ang lahat sa kanyang libingan. Ang hindi perpektong bukang liwewe, nakalabas sila mula sa minahan sa huling sandali.
sa kanilang paglabas. Isang malakas na pagsabog ng alikabok at hangin ang humabol sa kanila at ang tunog ng gumuguhong bato at lupa ay umalingaw-ngaw sa likuran nila. Isang marahas at pinal na pagsasara sa isang madilim na kabanata. Pagiwang-giwang silang tumakbo papalayo sa masukal na kagubatan. Dala-dala si Maya na tila isang manika. Ang kanyang katawan ay malambot ngunit ang kanyang nga mata ay nananatiling walang reaksyon, walang bigat sa di kalayuan. Isang bagong uri na ingay ang kanilang narinig. Mas malakas at mas malinaw na ngayon. Mga sirena. Papalapi. Maraming sirena. Ang brotse ni Elisa. Gumana ito. Ang tahimik na sigaw niya para sa tulong ay natanggap nang marating nila ang gilid ng kagubatan. Pekuwa maumi. Ang buong lupain ng Devila ay naliligo na sa pulat asul ng mga ilaw na kumikislap. Ang marangyang handaan ay naging isang eksenang kaguluhan. Ang bisitang mayayaman sa kanilang mga mamahaling damit at alahas ay nagtatakbuhan sa pagkalito at takot. Ang musika ng orkestra ay napalitan na mga sigaw at ng tunog ng mga radyo ang pulis. Ang perpektong pagkukunwari ay nabasag na at naging 1,000 piraso. Sa gitna ng lahat ng ito, si Eliza ay nakaupo sa damuhan, yakap-yakap si Maya. Ngunit ang yakap ay hindi sinuklian. Si Maya ay nakatingin lamang sa mga kumikislap na ilaw. Ang kanyang mukha ay isang blangkong papel. Isang magandang canvas na walang anumang larawan. Nahanap na niya ang kanyang anak. Ngunit parang mas malayo pa rin ito sa kanya kaysa nung 9 na taon na siyang nawawala. Ang sumunod na mga araw ay isang mabilis at nakalilitong paggulong ng mga pangyayari. Ang balita ay sumabo na parang isang bomba sa buong bansa ang pangalang Devila na dating simbolong yaman, kultura at respeto ay naging simbolo na ngayon ng isang karumaldumal at halos hindi kapani-paniwalang krimen. Ang imperyo na kanilang itinayo sa loob ng maraming dekada ay gumuho sa loob lamang isang gabi. Ang anak na lalaki ni Don Alejandro na siyang namamahala sa pundasyon ay inaresto. Natuklasan ng mga investigador na alam niya ang malihim ng kanyang ama at aktibo niyang tinulungan itong itago sa loob ng maraming taon ang pundasyon na dating itinuturing na isang institusyon ng sining ay nabunyag bilang isang sopistikadong bitak, isang hunting ground para sa mga batang may pambihirang talento. Ang buong bansa ay nagluksa at nagalit. Si Leo Santos, ang waiter na may mabigat na pasanin, ay inilagay sa ilalim ng Witness Protection Program bago siya tuluyang umalis para magsimula ng isang bagong buhay sa isang malayong lugar. Nakaroon sila nga huling pagkikita ni Eliza sa isang ligtas na lugar na inayos ni Mateo. Walang gaanong salita. Tumingin lamang si Leo kay Eliza. Ang kanyang mamata ay punong pagsisisi at isang uring kapayapaan na ngayon lamang niya naramdaman. Patawad, bulong niya. Ang salitang nagpahirap sa kanya sa loob ng 9 na taon. Umiling si Eliza. Salamat, sagot niya, isang maikling palitan ng salita. Ngunit sapat na para magilom ang naasugat na nakaraan. Ngunit para kay Eliza, ang lahat ng ingay na ito ang mga balita sa telebisyon, ang mga legal na proseso, ang pagbagsak ng isang imperyo ay tila isang malayong ugong lamang. Ang kanyang mundo ay lumiit. Naging isang puting silid sa isang pribadong paggamutan na may tanawin ng isang tahimik na hardin. Naging ang anyo ng kanyang anak na babae. Nakaupo sa tabing bintana, nakatingin sa isang mundong hindi na niya bahagi. Ang kanyang katawan ay naroon, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Ibinigay ng mga doktor ang pangalan nito, dissociative disorder. Isang komplikadong mekanismo ngang pagtatanggol ngang isip. Ang 9 na taon ng pagkakakulong at psikolohikal na pag-abuso ay pumutol sa koneksyon sa pagitan ng isip at damdamin ni Maya upang makaligtas sa sakit. Ang kanyang isip ay lumihang isang pader, isang makapal na hamok sa pagitan niya at ng katotohanan. Ang katatagan ni Eliza ay nagbago nga anyo. Hindi na ito ang talas ng isang investigador na naghahanap ng katotohanan. Ito ay naging ang tahimik at walang hanggang pasensya ng isang manggagamot na naghihilom ng isang sugat na hindi nakikitang mata. Araw-araw, umupo siya sa tabi ni Maya. Hindi siya
nagtatanong. Hindi siya pumipilit, nananatili lamang siyang isang presensya ng pagmamahal na hindi nagbabago. Binabasahan niya itong lumang kwentong pambata na paborito nito. Ang mga pahina ay malambot na sa libu-libong pakbuklat. Tinutugtok niya sa isang maliit na keyboard ang mga musikang dati nilang pinakikinggan. Umaasang isang notaang makakahanap ngang mapasok sa hamok. Karamihan ng araw, walang nangyayari. Walang reaksyon. Walang senyales ng pakilala. Si Maya ay isang maganda at humihingang estatwa. Isang paalala ang isang tagumpay na may lasang kabiguan. Nanalo si Elisa sa laban ng paghahanap sa kanyang anak. Ngunit ngayon, kailangan niyang simulan ang isang bagong laban. Isang laban na mas tahimik, mas mabagal, at mas mahirap ang laban upang may balik ang kaluluwang kanyang anak mula sa dilim. Ang unang bulong, lumipas ang mga panahon na parang mga pahina sa isang kalendaryo na dahan-dahang pinupunit. Ang takulan ay nagbigay daan sa mas malamig na hangin ng Disyembre at pagkatapos ay sa init ng tag-araw. Ang gadahon sa mga puno sa labas binta ng pagamutan ay nagbagong kulay, nalaglag, at muling tumubo. Isang walang hanggang siklo ang buhay. Ngunit sa loop na puting silid, ang oras ay tila hindi gumagalaw. Nagyayelo sa isang walang hanggang hapon. Ang bawat araw para kay Eliza ay isang ritual ng pag-asa at pasensya. Sa umaga, sa pagitan ng kanyang mga trabaho bilang arkitekto, dumarating siya dala ang sariwang hangin mula sa labas. Sinusuklayan niya ang mahabang buho ni Maya na hinahayaan na lamang ng dalaga na parang isang manika. Ang kanyang mga mata ay nakatitik sa kawalan sa tanghali. Ginadalyon niya. Ito ni paborito ni Tongi. Pagkain sopas na manok. Manggang hinokahit na. Kumakain lamang ito kapag sinubuan. Isang mekanikal na kilos na walang kasiyahan. At sa hapon, hanggang sa paglubog ng araw, upos siya sa tabi nito at magkukuwento. Mga kwento tungkol sa kanilang buhay nun. Mga masasayang alalang ng mga pagbisita sa Luneta Park. Ngamoyng bagong, lutong pandesal mula sa panadere sa kanto. Ang pakiramdam ng buhangin sa kanilang mapaasa dalampasigan. Ito ay parang pagtatanim sa isang tuyong lupa. Araw-araw siyang nagdidilih, nakalaka, nagbubulong ng mga salita nga pagmamahal nang hindi nakikita kahit isang maliit na usbong ng pag-asa. Karamihan ng mga araw, walang nangyayari. Si Maya ay nananatiling isang maganda at blangkong sisidlan. Isang estranghero na may mukhang ang kanyang anak. May magagabi kung kailan si Eliza ay umuwing pagod na pagod. Hindi sa physical na gawain, kundi sa emosyonal na bigat na pagas. May mga gabi kung kailan siya ay umiyak ng tahimik sa kanyang kama. Nagtatanong kung may babalik pa ba mula sa malayong lugar kung nasaan si Maya. Ngunit sa pagsikat ng araw, kasabay ngang unang sinak na liwanag, ang kanyang pag-asa ay muling nabubuhay. Dahil para sa isang ina, ang pagsuko ay hindi isang pagpipilian. Natutunan ni Eliza na makanap ngang kasiyahan sa pinakamaliliit na bagay. Mga senyales na tanging isang ina lamang ang makakapansin. Isang araw, habang tinutuktok niya ang isang pamilyar na himik mula sa isang lumang music box, nakita niya ang bahagyang pakurap ngang mapilik mata ni Maya. Isang beses, habang binabasa niya ang isang kwento tungkol sa isang paru-paro, ang isang daliri ni Maya sa kanyang kamay ay bahagyang gumalaw. Ang may ito ay maliliit na bita sa isang makapal at nagyelong pader. Mga senyal na sa luba. Sa isang lugar, sa dilim, may nakikinig pa rin. May lumalaban pa rin, isang hapon, sa buwan ng Mayo. Ang sikat ng araw ay kulay ginto at marahan itong pumapasok sa bintana. Nagdadala enerhe init. Nakaupo si Eliza sa tabi ni Maya at sinimulan niyang kantahin ang isang simpleng o yayi na dati niyang kinakanta bago ito matulog. Isang kanta tungkol sa mga alitap-tap na nagniningning sa dilim. Hindi niya inasahan ang anumang reaksyon. Ginagawa niya lamang ito upang punan ang katahimikan, upang iparamdam kay Maya na naroon siya sa gitna ng kanyang pagkanta. Si Maya, na kanina pa nakatingin sa hardin sa labas, ay dahan-dahang lumingon. Sa unang pakakataon sa loob ng maraming buwan, ang kanyang mata ay hindi tumingin sa kawalan.
tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Eliza. At sa mga matang iyon, may isang maliit na kislap. Isang bagay na matagal nang nawala. Hindi pa pakilala. Ngunit isang kamalayan. Ang kanyang ngalabi, na matagal nang hindi gumagalaw, ay bahagyang bumukas. At isang maliit, mahinang tunog ang lumabas. Halos isang hininga lamang. Isang salita. Mainit. Natihilan si Elitha. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Eng, buong mundo ay huminto at naghintay kasama niya. Tinitigan niya ang kanyang anak. Sa mga mata ni Maya, may isang maliit na apoy na nagsisimula ng sumindi. Hindi pa ito isang alala. Isa itong pakiramdam. Isang sensasyon. Isang koneksyon. Mainit at nagpapagaling na mga luha ang nagsimulang dumaloy sa mga pisngi ni Eliza. Mga luhang matagal na niyang pinigilan. Hindi siya nagmadali. Hindi niya niyakap ng mahigpit ang kanyang anak sa takot na baka ito ay maglaho. Dahan-dahan, lamang niyang iniabot ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Maya na napakalamig sa kanyang balat. At dinala niya ang kamay ang kanyang anak sa kanyang pis. Sa huli, ang pagtatapos ang pagsubok ni na Eliza at Maya ay hindi lang isang pagliligtas, kundi simulang ang panibagong buhay, isang buhay na puno ng pahilom at pag-asa. Ipinakita sa ating ng kanilang kuwento na ang kapangyarihan ay maaring bulag at ang pagnanais sa perpekto ay maaring maging sanhi ng matinding kasamaan. Ngunit sa kabilang ng lahat, ang tunay na kagandahan ay matatagpuan sa kapatawaran, sa pagtanggap nga ating makapintasan at sa walang hanggang pag-ibig na nagbibigay lakas. Nais naming marinig ang inyong mga kuro-kuro tungkol sa kwentong ito. Ano ang pinakamahalagang aralan na inyong naunawaan? Malaking pasasalamat sa inyong pagtutok sa kwento. Kung ang aming nakwento ay nakakapukaw ng inyong damdamin, inaasahan namin na inyong i-consider ang pag-subscribe. Ang bawat subscribe ay nagbibigay inspirasyon sa amin na magpatuloy. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyong pagiging katuwang sa pagtuklas ng mga kwento ng buhay.